kalayaang tinatamasa natin ngayon ay bunga ng katapangan, kabayanihan at pagmamahal sa bayan ng maraming Pilipinong nagkaisa at nagbuwis ng buhay para ipagtanggol ang soberanya at demokrasya ng ating bansa mula sa mga dayuhang mananakop at mga mapagsamantala. Ngayong araw ay taas noo nating bigyang pugay ang mga magigiting na bayaning Pilipinong ito at sama-sama nating ipagdiwang ang isang bansang malaya, maunlad at mapayapa, ang bansang Pilipinas. Maayong aga Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Vivian Gulia at narito tayo ngayon sa bayan ng Santa Barbara, lalawigan ng Iloilo para ipagdiwang ang ika-117 taong anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Tayo po ay napapanood ng live sa People's Television Channel 4, IBC Channel 13 at online po sa pamamagitan ng live streaming sa www.rtvm.gov.ph. Tayo rin po ay napapakinggan sa lahat po ng estasyon ng radyo ng bayan. Mga kaibigan, ito po ang kauna-unahang pagkakataon na idaraos ang President-led Independence Day celebration dito sa Visayas. Pangungunahan po ni Pangulong Benigno S. Aquino III ang pagtataas ng watawat maya-maya lamang pong alas 8 ng umaga dito po sa harapan ng Santa Barbara Town Hall. At magkakaroon din po ng wreath-laying ceremony sa harapan nitong monumento ni General Martin Delgado na tinagurian pong pinuno ng Revolusyonaryong Pilipino dito sa Visayas. Ilan po sa mga inaasahang dadalo dito ngayong umaga ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan, mga miyembro po ng gabinete at ilan po pong ambassadors, mga mahigit kumulang 50 ambassadors po na galing sa iba't ibang bansa ang pumunta po rito sa Iloilo para po makiisa sa selebrasyon natin ng kalayaan. Namataan na po natin dito si Senate President Franklin Drilon, House Speaker Sonny Belmonte, Defense Secretary Voltaire Gazmin, Interior and Local Government Secretary Mar Rojas, National Historical Commission of the Philippines Chairperson Maria Serena Diokno, at AFP Chief of Staff General Pio Katapang Jr. Para po sa taong ito, ang tema po ng ating selebrasyon ay Kalayaan 2015, tagumpay ng pagbabagong nasimulan, abot kamay na ng bayan. Iba't ibang aktibidad po ang inilatag ng ating National Historical Commission of the Philippines para po ipagdiwang ang araw ng kalayaan. Una po sa listahan itong selebrasyon ng National Flag Day na sinimulan po noong May 28 at hanggang ngayong araw po yan. Ito po yung National Flag Day ang paghihikayat sa ating mga kababayan na mag-display ng Philippine flag sa kani-kanilang mga paaralan, government and private offices at maging sa kani-kanila pong mga tahanan. Mahalaga po itong petsang May 28 dahil ito po ang kauna-unahang pagkakataon na iwinagayway ang watawat ng Pilipinas pagkatapos po yan ng Battle of Alapan sa Imus, Cavite. Nagkaroon din po ng paglalagay ng posters sa iba't ibang mga lugar po sa Pilipinas para po ipakalat at ipaalam po, lalong-lalo na po sa ating mga kabataan, ang kahalagahan po ng celebration nitong Independence Day. Ngayong araw din po ay magkakaroon ng ibang exhibits ng exhibition drills na isasagawa po mismo ng Philippine National Police Academy, Philippine Military Academy at magkakaroon din po ng trade fair at libreng government services. Ilan po sa mga libreng government services ngayong araw ay maaari po ninyong i-avail ang medical, dental at optical services dyan po sa Binhi ng Kalayaan sa Rizal Park sa Maynila. Magsisimula po yan ngayong oras na hanggang 1:00 po yan ng hapon kaya pumunta na po tayo dyan. Magkakaroon din po ng libreng sakay sa LRT at MRT. Simula po kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mamaya po alas 5 ng hapon hanggang alas 7 rin po ng hapon. At magkakaroon din po mga kaibigan ng Jobs Fair ngayon. Iyan po ay isasagawa sa 10 rehiyon, kabilang na po ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Regions 1, 2, 3 at Northern Mindanao, Western at Central Visayas at maging sa Davao po. 131,000 jobs po ang available dito sa gaganaping Jobs Fair. Kaya po atin po itong i-avail sana mga kaibigan. Mula po yan alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Samantala, para
higit pa pong alamin ang mga kaganapan at mga paghahanda po para sa ating Independence Day celebration, ay narito po ang aming panayam with Chairperson Maria Sereno Diokno. Ang kalayaan sa taong ito ay ang pagdiriwang di lamang ng ating independensya, kundi ang mga pagbabagong nangyari sa mga taong ito, no? I mean, and in recent years, no? Ano yung mga pagbabagong ito? Ito ay mga reforma, halimbawa sa larangan ng kampanya ng pamahalaan laban sa korupsyon, ibang mga reforma sa larangan ng pamamahala ng iba't ibang mga ahensya, ang mga attempts ng pamahalaan, mga programa para matugunan ang mga problema sa iba't ibang bahagi ng ating bayan. This year medyo malaki kasi mukhang marami ang interesadong dumalo sa pagdiriwang ng ating kalayaan. This year, hindi lamang yung, siyempre importante yung lokal na populasyon ng Santa Barbara at ng lalawigan ng Iloilo, pati yung ibang mga lalawigan, no, sa Panay Island. Sa aming pagkaalam, marami ang magsisidalo, no, sa pagdiriwang na ito. And then mula Maynila, darating din ang mga embahador ng iba't ibang mga bansa at syempre yung iba't ibang mga opisyal ng Kongreso, Senado, of course ang gabinete. So maraming preparasyon, no, sa Santa Barbara, yung lokal na pamahalaan sa Santa Barbara, sa siyudad ng Iloilo at sa buong lalawigan ng Iloilo ay meron ding mga iba't ibang activities. Sa Santa Barbara buong araw meron silang, I think, job fair, mga medical, mga iba't ibang mga activities, no, para sa populasyon ng Santa Barbara. So mukhang exciting, marami yung mangyayari. Well, siguro may ilan sa ating mga kababayan na nagsasawa na sa June 12 kasi ang nakikita lang lagi yung mga bandila natin na nakatayo sa mga kalye at yung patuloy na advertisement siguro sa TV, sa radyo tungkol sa celebration ng June 12. Pero kung babalikan natin ang ating kasaysayan, makikita natin na napakahalaga ang araw na ito. Hindi bilang isang araw ng komemorasyon katulad ngayon, kundi bilang isang araw kung saan na ipahiwatig ng mga Pilipino, mga ninuno natin, ang kanilang mga sakripisyo at pagmamahal, no, para sa ating bayan. Huwag na huwag sana natin kalimutan yan. Mga kaibigan, alas 8 pa po inaasahang magsisimula ang programa dito sa Santa Barbara Plaza. Pero ngayon pa lamang po ay napakaraming tao na po ang nagtipon dito. Kabilang na rin po ang iba't ibang mga opisyal ng pamahalaan natin at mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Aquino. Nakita na po natin dito kanina si Senate President Franklin Drilon, si House Speaker Feliciano Belmonte, Defense Secretary Voltaire Gazmin, Interior and Local Government Secretary Mar Rojas, NHCP Chairperson Maria Sereno Diokno, AFP Chief of Staff General Pio Katapang Jr. At nakita na rin po natin si PCOO Secretary Sonny Coloma, Tourism Secretary Ramon Jimenez, Agriculture Secretary Proceso Alcala, U.S. Ambassador Philip Goldberg at si PNP Acting Chief of Staff, si PNP Acting Chief Espina. At ang flag raising at wreath laying ceremony po ay gaganapin simultaneously mamaya pong alas 8 ng umaga sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ito po ay isasagawa sa Rizal Park, sa Maynila po yan, sa Emilio Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite, sa Baraswain Church sa Malolo City, Bulacan, sa Pinaglabanan Memorial Shrine sa San Juan City, at sa Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion sa Manila North Cemetery. Bukod po sa aking mga nabanggit, gaganapin din po ang flag raising at wreath laying ceremony sa Bonifacio National Monument sa Caloocan City, sa Pamintuan House sa Angeles City, sa lungsod ng Cebu at sa lungsod ng Davao at syempre po sa Quezon City. Samantala mga kaibigan, kanina po ay nakapanayam po natin ang Tourism Officer ng Santa Barbara, Iloilo at alamin po natin ang mga naging paghahanda ng Santa Barbara para sa selebrasyon ngayong araw.
Miss Irene, gaano kahalaga po para sa ating mga Ilonggo ito pong selebrasyon ng Independence Day dito mismo sa Iloilo? Miss Vivian, ito ay isa sa pinakamahalagang araw sa buong lalawigan ng Iloilo, lalong-lalo na po sa bayan ng Santa Barbara, ang national commemoration ng 117th year ng Philippine Independence. Paano po natin pinaghandaan itong malaking araw na ito? Nagsimula po ito nung pag-restore ng aming simbahan at kombento. At kasunod na roon ang maraming proyektong dumating sa bayan na ito. Ma'am, 50 million pesos po ang inalot para po i-restore itong Santa Barbara Parish Church na isa pong makasaysayang lugar. Can you tell us ano po yung mga pagbabagong ginawa po dito? Nilinis po ang buong simbahan, especially po sa mga materials niya, yung mga bato, yung wood, limestones, coral stones, nilinis po lahat yan. Tapos ni-retrofit po yung mga columns, parang lalong tumibay po ito. Tapos pinalitan po yung roofing at saka nilagyan ng ceiling. At saka po yung church collections po ay kinonserve din. Alam nyo, napakaganda po nitong Santa Barbara Parish Church and Convent. Doon po sa pictures nakikita ko color black, and ngayon po nakikita po natin dito na talagang mukhang bago na po itong ating simbahan. Yung pong ating mga kabataan, paano naman po sila nakiisa dito sa paghahanda po? Nakiisa dito ang mga kabataan sa pamamagitan ng pagbisita and to keep the entire municipality clean all the time. Yan po ang pinaghahandaan ng bayan ng Santa Barbara. Ma'am, paano po sa tingin ninyo magkakaroon ng epekto itong pag-celebrate ng Independence Day dito sa tourism po ng ating Santa Barbara, Iloilo? Ngayon po ang sinimula ng restoration ng simbahan namin at konbento ay more than double na po ang arrival ng tourists sa amin. Kahit kasalukuyang ginagawa po ang simbahan, napakarami na pong bumibisita. And probably after today, mas marami pa kaming ma-expect na visitors coming from all over the Philippines and also abroad. Well, para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, bukod po dito sa Santa Barbara Church at dito po sa Victory Plaza, ano-ano pa po ba ang mga pwedeng pasyalan dito po sa Iloilo? Ang oldest golf course po sa Pilipinas ay nandito rin sa Santa Barbara, Iloilo Golf and Country Club. Marami po kaming historical markers dito, the site of the original Cry of Santa Barbara, the monument of General Martin Teofilo Delgado, our Victory Plaza. Maraming salamat po. Nakapanayan po natin mga kaibigan ang Tourism Officer ng Santa Barbara, Iloilo, si Miss Irene Magalion. Thank you very much. Thank you Ms. very Vivian. much, ma'am. Sa punto pong ito mga kaibigan ay himayin po natin ang mga kaganapan na nagbigay daan sa proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas noong 1898. Para gawin po yan ay makakasama po natin ngayong umaga ang isang historian at professor, si Professor Xiao Chua. Magandang umaga, Professor. Makasaysayang araw ng kalayaan, Vivienne, at makasaysayang araw po sa inyong lahat. Yes, Professor, bakit po ba tayo narito sa Santa Barbara ngayon? Gaano po ba kamakasaysayan ang lugar na ito? Well, tandaan natin, tulad na nabanggit mo kanina, ito yung pinakaunang flag racing na ginawa sa labas ng Luzon nung bandila na na tinahi ni Marcela Goncillo, yung disenyo ni General Emilio Aguinaldo, na ginawa din ng mga taga Iloilo. Pero mamaya na yan natin ikwento, Ang gagawin natin ngayon, tignan natin, i-picture natin, ano ba yung nangyari dito? Yes. Noong November 17, 1898, dito sa mismong plasang ito, Kaya tayo nandito dahil doon nga sa flag racing. Alam nyo, nung umagang yon, nagpunta yung mga revolusyonaryo dito, 3,000 mula sa iba't ibang lugar sa Panay. At pumunta sila sa simbahan na narito sa tabi natin ngayon. At yung simbahan na yon, nagmisa sila doon ng Te Deum. At nung hapon na yon, nagkaroon ng parang military parade. So makikita mo, naghanda yung mga tao, nakasaya sila, nakakimono yung iba, nakakamisa di chino. Tapos yung kinikilabutan ako ngayon kasi dito sa harap ng simbahan ng Santa Barbara, nakalinya ngayon yung mga honor guard natin at nandyan yung rayadilyo. Alam mo yan kasi yung uniforme din, malapit sa itsura ng mga uniforme na yan. Yung uniforme ng mga katauhan ni Martin Delgado, na siyang namuno dito sa Santa Barbara, Iloilo, nung tinatawag na sigaw ng Santa Barbara. Yes. At pag makita mo,
may ano yan, may tagdan na ano na kawayan, Mm-mm. no? Kasi hindi pa metal yung flagpole na ano, no, makeshift lang. Tapos itinaas nila doon yung bandila, Mm. no? At isinigaw nila, ano nga ba yung sinagaw nila noon? Viva Filipinas, Filipinas, fuera España. Viva la Independencia. Independencia. Oh, di ba? So, yun yung kanilang sinigaw, no? Mabuhay ang Pilipinas, Mm. go out Spain. Yes. Humihiwalay sa Spain at mabuhay ang Kasarinlan. Nabanggit ninyo kanina, Professor, na 3,000 ang mga revolusyonaryo ano, na sumali po dito sa Cry of Santa Barbara. Medyo surprising to, Professor, kasi hindi po ba ang Iloilo dati ay iniisip ng mga Espanyol ano, na in favor po sa mga Kastila? Alam mo, totoo yung sinabi mo kasi ganito yan eh. Yung mga taga Iloilo, itong mga taga Panay, warrior people sila bago dumating ang mga Espanyol. Dito nga nakilala yung mga Hangaway, yung mga Pintados, yung mga Bagani, no? Na mga warriors, no? Talagang fierce warriors sila. Kaso nung dumating ang mga Espanyol, wala pa namang bansang Pilipinas noon. So ang faithfulness ng mga taga Panay ay sa kanilang bayan at nakita nilang magagamit nila yung mga Espanyol para sila ay guminhawa. So ang nangyari ay sila ay naging mga sundalo, itong mga taga Panay, dahil magaling sila sa sea warfare, naging sundalo sila ng mga Espanyol. Kaya matindi, pinaburan ng mga Espanyol ang Iloilo. At in a way, ito yung original na Queen City of the South, itong Yes. Iloilo City at itong lalawigan ng Iloilo sapagkat talagang pinaburan ng mga Espanyol. Pero kahit na ganon, maraming mga lumaban, mga babaylan tulad ni Tapar, bago pa man ng katipunan, no? Meron pa si Graciano Lopez Haina ay dito nagmula sa Haro, Iloilo, no, na siyang nanguna pinakamatindi ang dila laban sa mga Espanyol na mga praile, no, si Graciano Lopez Haina sa Espanya, no. At ang nakakatuwa pa diyan, merong dalawang OFW na taga Panay. Yes. OFW na sila noon, ano, kasi diverse sila ng sa Australia, no, na umuwi sa Pilipinas, sumali sa katipunan ni Andres Bonifacio sa Maynila. Yes. At itong mga taga Panay na to, sila yung bumili ng printing press ng katipunan dahil may pera sila eh. At umuwi sila sa Panay upang dalhin ang revolusyon dito sa Panay. So yun yung role, no, ni na Candido Iban at ni Francisco del Castillo. Yes, napag-uusapan na rin lamang, Professor, no? Ito pong mga bayaning Ilonggo, isa po sa mga nagkaroon ng crucial role noong panahon ng revolusyon, itong si Martin Delgado. Can you please tell us more about him? O si Martin Delgado, alam mo sa totoo lang, ano to eh, head ito ng voluntaryos. Ibig sabihin, head siya ng mga sundalong Kastila dito sa ng mga sundalo ng Espanya. Mga Pinoy din sila, mga voluntaryo, kinuha sila ng Espanya at lumalaban para sa Espanya. Alam mo, nakakatuwa kasi nung 1896, sumiklab ang revolution ni Andres Bonifacio sa Manila. Marami sa mga mayayaman sa Iloilo, marami sa mga taga Iloilo, sabi nila hindi kami sasama diyan. Tara, padalhan natin ng tao ang Maynila, padalhan natin ng pera ang Maynila, no, para puksain yung mga Tagalog na yan na nagre-revolusyon. No? Yun yung kanilang attitude noon. So ang nangyari, si Martin Delgado, isa siya sa mga head dito sa Santa Barbara nung ano na yon, nung mga sundalo na yon. So ang nakakatuwa diyan, no, si Martin Delgado, yun pala si Kuya, nakikita na niya nababagsak na talaga yung Espanya. Okay. No, nakikita na niya. And in fact, nung June 12 nga, naproklamang independensya sa Kawit, Cavite kasi natatalo na yung mga Espanya sa buong Pilipinas. At nung natatalo na yung mga Espanyol sa Pilipinas, kinokonsidera nila na yung Iloilo City, yun ang gagawing capital ng bagong pamahalang Kastila, no, na pagkaalis nila sa Maynila kasi nga nandun na rin yung mga Amerikano. So ang nangyari, ito pa lang si lolo mo, si Martin Teofilo Delgado, no, nakikipag-usap na pala ito doon sa mga revolusyonaryo, no? At ang nangyayari, meron siyang 125 na katao dito sa Santa Barbara. Dinala niya sa isang baryo, Helicon, no? At doon, October yon 1898, sabi niya ganyan, sumama na tayo sa mga revolusyonaryo. Alam mo, pumahayag yung buong bayan at sinigaw din nila yung same words, Viva Filipinas, Fuera España. At yun yung tinatawag na unang sigaw sa Iloilo, o yung tinatawag ng sigaw ng Helicon, no? Na ngayon ay nasa bayan ng New Lucena. So, narinig yun ni General Aguinaldo. Okay. Sabi ni Emilio Aguinaldo na ganyan, padalhan ko nga ng espada ko ito. So, pinadalhan niya ng espada niya itong si Martin Delgado. Pero dumating kasing espada sa
sa may Haro, Iloilo. Mm. Kung titingnan mo yung Haro at saka yung Santa Barbara, medyo malayo pa ito. Mm. Driving nga mga 30 minutes pa yan eh. So, paano po na-transport itong saber o ito pong espada ni General Emilio Aguinaldo at ang watawat po ng Pilipinas, papunta dito sa Santa Barbara mula Haro, Iloilo? Napaka-interesting, Interesting, Vivian, yes. nung kwento na yan kasi ang maiisip natin, yung flag kasi may specifications yan. So pinagawa yan na sa Iloilo ni ginawa yan ni Patrocinio Gamboa. Okay. Tapos naisip-isip nila, ang dami-daming checkpoint yung mga Espanyol doon sa paano natin ilulusot ito, no? So ang nangyari, kumuha sila ng tartanilya, nilagay nila yung saber, yung espada ni Aguinaldo na ibibigay kay Delgado doon, nilagyan ng dayami. So ibig sabihin ng daling makita. Opo. No, tapos ang ginawa ni Patrocinio Gamboa doon sa flag na ginawa niya, sabi niya, ako na lang. Kung ayaw ng mga lalaki, ako ang magdadala. So ito ay ibinihis niya sa sarili niya yung flag at bago niya inilagay yung kanyang patadyong, no? At ganito, nag-volunteer din si Lieutenant Honorio Solinap, sumama sa kanya at nakasakay sila doon sa tartanilya. Bawat checkpoint ng mga Kastila, ang gagawin niya, papagalitan niya si Solinap, no? Kukurutin niya, no? Kakantsawan niya, no? At mumurahin niya, no? At kukurutin niya, no? Kukulitin niya si Solinap. Tapos ang nangyayari, para silang nager na mag-asawa na nag-aaway. So natutuwa yung mga Kastila sa kanila, pinapalusot sila, hindi sila ini-inspeksyon. At dahil doon nagkaroon ng pinagdiriwang natin ngayon, yung unang flag racing dito sa Visayas. Kasi dahil sa isang babae, si Patrocinio Gamboa, no? At kanina nag-uusap tayo, hindi ba na may mga babae pang iba na sumikat dito sa Panay. Oo, hindi lamang po si Patrocinio Gamboa ang kilalang babae po na sumali po sa revolusyon at nagkaroon po ng mahalagang papel. Nariyan din po si Nazario Lagos, si Nazario Lagos. Isa po siyang mayaman, well-off ang kanyang family. Pero sa kabila po ng kanyang komportableng pamumuhay, ay isinantabi niya po yun para sumali po sa revolusyon. At sa katunayan, yung kanila pong bodega ay ginawang hospital nitong mga revolusyonaryo. And in effect, yung kanilang bahay ay sinunog ng mga Amerikano eventually. O di ba? Nakakatuwa, may history din. Saka, di ba, nabasa mo rin, si Teresa Magbanwa naman, tunay na revolusyonaryo kasi, lahat sila tunay na revolusyonaryo, pero siya namuno, kasi ganito yan yung mga kapatid niya revolusyonaryo, tapos sabi niya ganyan, sasali ako sa revolusyon nyo, ikaw, babae ka pero ito, namuno talaga, no? Namuno siya ng si Teresa Magbanwa, nai-isa, at nung bata siya, sumasakay na siya sa mga hayop, sa mga kabayo, tapos umaakyat sa mga puno, no? So ito, dumaban siya nung panahon ng mga Espanyol at Amerikano, tapos lumaban pa siya nung panahon ng Hapones kasi nung panahon ng Hapones, matandang-matanda na siya noon, binenta niya yung mga lupa niya at saka yung mga area niya para ibigay sa mga guerrilla yung pera. So ito, nakikita natin, no, yung mga kababaihan nyo na katulad nyo, Vivian, merong role sa ating himagsikan. At pinatunayan nitong si Teresa Magbanwa, Professor, na ang mga babae ay talaga rin kaya rin makipaglaban para sa kanilang bayan. At hindi lamang siya nakipaglaban, she was able to lead the troops pa. How did she earn the respect po nitong mga troops na ito? Kasi dahil kahit na babae siya, nasusunod siya ng mga tao niya. Kaya talagang at dahil nakita yung kanyang passion, talagang gusto niya talagang mamuno, ayun, pinamunuan niya. At ayun na nga, natanyag tuloy ang Panay bilang isang revolusyonaryong lugar dahil tandaan natin, nung unang idinisenyo ang bandilang Pilipinas, yung tatlong bituin, lagi nating sinasabi Luzon, Visayas, Mindanao. Pero sa Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino, doon sa original na act ng independence natin, ito po ay Luzon, Mindanao at Panay. Hindi pa Visayas, Panay. Yan yung kaya mahalaga talaga yung ating ginagawa ngayon kasi pinapakita natin na hindi lang sa Luzon nagkaroon ng himagsikan, kundi ang ating bayan, ang buong bayang Pilipino ay nag-contribute
dito sa ating kasarinlan. Tama yan, Professor. At ito pong ating Pangulong Benigno S. Aquino III ay talaga naman pong gustong i-recognize yan. Kaya nung siya po ay nanungkulan, simula po 2011, Yes. inalis po niya itong pagse-celebrate ng Independence Day, President-led Independence Day celebration doon sa sentro, sa Rizal Park, kung saan Yes. normally doon isinasagawa. Noong 2011, saan po ito isinagawa, Professor? Isinagawa ito sa Kawit, Cavite. Kawit, Cavite, and then Oo. meron sa Baraswain Baraswain, Church. 2012. At sa Naga last year, para po Oo. bigyang pugay ang 15 martyrs na namatay para po sa pakikipaglaban sa ating bayan. At ngayong taon nga po, dito sa Santa Barbara, Iloilo. Professor, normally po kapag sineselebrate itong Independence Day, ay nagkakaroon tayo ng wreath-laying ceremony, Yes. ng Parade of Troops. Tama. Can you please explain kung ano po ang kahalagahan ng mga seremonyang ito? Taon-taon natin itong inuulit. So maganda na maipaliwanag natin sa mga tao, no, yung kahulugan. Kasi napaka-rich in symbolism itong nangyayari every Independence Day. At tandaan natin, no, na pagdating ng presidente, no, dadalhin siya doon sa kanyang days, no, tapos ang gagawin ay magkakaroon ng pagtugtog ng musika, no? Ang tawag doon ay raffles and flourishes. Ito Okay. yung ating naririnig na tan tadadadadan, no? Yung raffles and flourishes po, yan po ang ibig sabihin niyan ay parangal 4 na beses yan, parangal sa isang mataas na bisita, no, ng mga tropa. Pagkatapos niyan, magkakaroon ng pagtugtog ng music, nakasaludong presidente at sinasaluduhan siya ng tropa, magkakaroon ng tinatawag na parangal sa Pangulo. Yung parangal sa Pangulo, yung music nito bago, ito'y ginawa ng isang PSG PSG band, si Major Xavier Celestial, at may lyrics po ito, no? Ang sabi niya, Pangulo ng Bansang Pilipinas, kaming lahat ay nagpupugay. Mamamayan sa buong sambayanan, ikay nagsisilbing gabay. Ang hiling namin kay Bathala, basbasan at umunlad at itanghal, upang bansang Pilipinas, kaunlaran, kapayapaan ay makamtan. So pinagdadasal mo yung Pangulo sa Okay. ating Panginoon, napaganda. And then Ito after naman that, itong review of troops. Correct. Ano naman po ito? may review of troops kasi yung review of troops tatlong reason yan. One, para magbigay honor doon sa guest at sa national symbols. Pangalawa, para makita yung state of training at yung kalagayan ng mga tropa at yung kanilang proficiency. At pangatlo, ito rin ay para magkaroon ng maboost ng moral, ang pride at ang teamwork ng mga tropa. At hindi lang yan, dahil pinaparangalan ng militar ang ating Pangulo na Commander-in-Chief at pinakakinatawan ng mamamayan ng Pilipinas, halal ng mamamayang Pilipino. Nagpapakita rin ito ng tinatawag na civilian supremacy over the military. Ibig sabihin, nagpupugay, gumagalang ang militar sa sibilyang pamahalaan at sa sambayan ng Pilipino na kinakatawan ng presidente. At yun yung napakaganda doon. Ibig sabihin, hindi pwedeng militar yung maging head, kundi sumusunod sila, naglilingkod sila Sa elected leader, sambayan ng oo. Pilipino na siyang kumakatawan dapat, no, sa ating interest. Tapos meron tinatawag na yun na, do sa pagmarcha ng troops. tropa, no. Ang gagawin ay merong musika at ito pinipili lagi ito ng presidente. Kung sino yung presidente, pipiliin niya yung marcha. At ito yung tumutugtog, ang tawag dito ay Blue Eagle the King, na nung 1939 pa ay kanta ng Ateneo de Manila na alma mater ng ating presidente. At ito ay kinathan ng isa sa mga bayaning Pilipino, si Raul Manglapus. So nakakatuwa, no, na yun yung maganda yung musikang At least yun. ngayon alam na po ng ating mga kabataan kung bakit po ba isinasagawa itong mga review of Yes. troops, yung gun salute, wreath laying and flag raising ceremony. Professor, ngayon po ay June 12, 2015. Yes. Can you please tell us ano po yung nangyari noong June 12, 1898 naman po? Wow, oo, napakaganda niyan. Kasi nung June 12, akala natin parang maliit na celebration lang yun, iilang tao. Alam mo ba, merong American correspondent doon, Yes. periodista. Ang saya-saya kasi nakapagsulat siya, napadala niya sa US yung balita niya at 2,000 tao din yung naroon sa Kawit, Cavite. Tapos ang dami na palang flag noon. Actually, nung dumating yung flag, hindi lang iisang flag yon yung ginawa ni Marcela Agoncillo, iisang flag. Pero nag-display na rin sila ng marami pang flag nung araw na iyon. At dahil nga, people from the 8 provinces came, no, yung mga sumuporta sa himagsikan, naimbitahan sila, 5 days pa lang, naimbitahan sila. At ang nakakatuwa dyan, may mga parada, no, nagparada yung mga tropa. At ang nakakatawa ay yung sabi ni Aguinaldo, dapat
kasi mainit sa Oo. Pilipinas. So sa hapon na lang natin gawin yung celebration. So at 4:02, ayon mismo kay Emilio Aguinaldo, at 4:02, binasa ang Acta de la Proclamación na sinulat ni Ambrosio Rianzares Bautista na humihiwalay tayo sa Espanya at pinatugtog yung Marcha Nacional na ginawa ni Julian Felipe. 5 araw lang yung ginawa yan, Yes. no? Sa piano at pinatugtog nga sa banda, sa brass band na Banda San Francisco de Malabon na taga General Trias ngayon. At yung nakakatuwa pa dyan, hindi hawak ni Aguinaldo yung flag. Ikinuha niya at iwinagayway niya yung flag sa kanyang excitement. Balkonahe. Doon sa ano no, actually ngayon may balkonahe na doon, but it was a window. Okay. Window lang 'yon noong panahon na 'yon. Napakalaki na ng bahay niya. Alam mo talagang si Kuya may kaya din Di ba 'yon? Professor, nabanggitin niyo kanina itong Acta de la Proclamación de Independencia, ano po? Bakit po ito in Spanish instead of in Filipino? Oo, tandaan natin na una, siyempre mga ilustrado itong mga sumulat. So, komportable sila sa wikang Espanyol. Pangalawa, ang Espanyol noon ay isang world language. Ibig sabihin, ang mensahe natin sa mundo ay hindi lang para sa Pilipino ito Kailangan ipakita mo sa mundo na nagpapakita ka na malaya ka. Kaya ito'y sinulat nila sa Espanyol. No? At ito'y mensahe rin nila sa Espanya na wala na tayong kaugnayan sa isa't isa. At marunong din kami mag-Espanyol. Pwede, no? Pero nakakatuwa yan kasi hindi naman yan yung kung tutusin, 1946 talaga tayo naging Republika Viviente, di ba? Right. July 4, 1946. Pero kasi ang perspective ni Aguinaldo dyan, inagaw lang ng mga Amerikano yung kasarinlan na nakuha na natin mula sa Espanya noong June 12, 1898. Kaya yung Philippine Historical Association, no, yung organisasyon namin, nagbigay kami ng kampanya, naglagay kami ng kampanya na kailangan gawing June 12 instead of July 4 kasi dati July 4 yung Independence That's right. Day. Until 1960s, kung Correct. kailan ibinago, ginawa pong June 12. Na itinaguyod ni Diosdado Macapagal. Yes. Bakit po ganon? Ba't po ganon nagkaroon ng pagbabago mula July 4 to June 12? Interesting story, no? Kasi yung Philippine Historical Association, may historian kami na lawmaker din, no, si Gabriel Fabella, no? Yes. Ay nagkaroon na nga ng campaign, tapos si Macapagal nag-a-agree pala siya sa isip-isip niya. Ang nangyari, noong 1962, Mayo 'yon, binote out ng US Congress ang isang package of assistance sana na ibibigay sa atin dahil sa World War II, no? Parang dismayado yung maraming Pilipino at dismayado din si Diosdado Macapagal, kaya ang ginawa ng lolo mo, inano niya, no? Tawag dito? Kinancel niya yung state visit niya sana sa Estados Unidos ng Amerika, at after a few days, no, ay pinirmahan niya yung proklamasyon na nagsasabing, ayan, June 12 na ang ating independensya. At ang Independence Day kasi, kailangan may mga bisita ka. Kapag July 4, kasabay din yun ng US independence. Okay, parang nakatali tayo sa US kapag ganon. Pangalawa, practical reasons. Kapag Independence Day natin, July 4, walang pumupuntang dignitaryo kasi lahat sila nandun sa US celebration. So parang for practical reasons. At maganda rin kasi itong June... But are you in favor of it? Yung gawing June 12? May mga nagsasabing hindi kasi una, dapat yung kay Bonifacio kasi yun yung unang pamahalaan di ba, yung August 24, 1896. Pero ako kasi, maganda na rin kasi ito'y, for me, dahil ito'y born out of the impending victory of the Filipinos, yung napipintong pagtatagumpay ng Pilipino laban sa mga Espanyol. Malaking achievement yun kasi ang lagi natin sinasabi, mga Amerikano nagligtas sa atin mula sa Espanya. That's not true. That's not true kasi ang mga Pilipino ang lumaban sa ground. Tayo ang nagpalaya sa ating bayan. At yun yung napakaganda nating maalala ngayon na panahon na cellphone, parang automatic na yung kalayaan. Pero sa totoo lang, utang natin sa mga bayani ang ating kalayaan. Mga kaibigan, nakikita po natin napapasok na po dito po sa Santa Barbara Plaza itong convoy na sinasakyan ni Pangulong Benigno S. Aquino III. Si Pangulong Aquino po ang mangunguna sa ating 117th Philippine Independence Day celebration. At mamaya po ngayon po, alas 8 ng umaga, ay pangungunahan po niya ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas. Ito pong kinalalagyan ng watawat natin ay few meters lamang ang away from pagdating ng the Pangulo Victory ng Plaza, Republika kung saan ng Pilipinas. mismo
Itinaas ang ang kagalang-galang Benigno watawat S. ng Pilipinas Aquino noong III. 1898 dito sa Visayas. Vivian, madagdag ko lang pagkatapos ng weight laying, tutugtog yung tops at yung tops napaka-importante niyan sapagkat yan ang pag-sound off ng mga sundalo pag natutulog na. Natutulog na kasi yung mga bayani natin. Okay, Sige. panoorin po natin ang 117th Independence Day celebration dito sa Santa Barbara, Iloilo. Dadako po tayo sa marangal na pagdating. Tanghol. To! Mga pinunod kawal. Tanghol. To! Mga pinunod kawal. Baba. Ta. Anda dala. Palis. Bo. To! Mahal na Pangulo, handa na po ang tulog at pandangal upang libutin. Tanghol. To! Kalpunan. Tanghol. To!
Kalpunan, baba, anda dala, alis. Baba. Ha! Mahal na Pangulo, tapos na po ang parangal. Ating po. Mga kasama, ipinapaabot ng ating mahal na Pangulo, kagalang-galang Benigno S. Aquino III, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa parangal na iginawad natin sa kanya ngayong umaga. Baba, kalis. Mga kababayan, ang kagalang-galang Benigno S. Aquino III. Mula po rito, isasagawa ang seremonya sa pagtataas ng watawat sa pangunguna ng ating mahal na Pangulong Aquino. Makakasama ng ating Pangulo, sina iginagalang Franklin M. Drilon, Pangulo ng Senado ng Pilipinas, iginagalang Feliciano Sonny R. Belmonte, Speaker, Mababang Kapulungan, iginagalang Arthur D. Defensor Sr., Gobernador ng Iloilo, iginagalang Dennis Superficial, Punong Bayan ng Santa Barbara, Iloilo, iginagalang Arcadio H. Goriseta, Kinatawan, Ikalawang Distrito ng Iloilo, iginagalang Voltaire T. Gazmin, Kalihim Tanggulang Pambansa, iginagalang Mar A. Rojas, Kalihim ng Kagawaran ng Interior at Pamahalaang Lokal, iginagalang Dr. Maria Serena I. Jocno, Tagapangulo, Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas at Lupon ng mga Pambansang Pagdiriwang, iginagalang Ludovico D. Badoy, Patnugot, Tagapagpaganap, Pambansang Komisyon ng Kasaysayan ng Pilipinas, General Gregorio Pio P. Katapang Jr., Puno ng Kalupunan sa Natahang Lakas ng Pilipinas, ang mga pinuno ng pangunahing sangay ng Sanatahang Lakas ng Pilipinas, Vice Admiral Jesus Simillan, Teniente General Jeffrey Delgado at Teniente General Hernando D.C.A. Iriberi, Deputy Director General Leonardo Espina, Kinatawan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas at Vice Admiral Rodolfo Isurena, Komandante ng Tanod Baybayin ng Pilipinas. Tanghal! Ha! Mga pinuno, tanghal. Ha! Alis. Baba! Ha! Mula po rito ay ating matutunghayan ang pag-aalay ng bulaklak sa monumento ni General Martin Teofilo Delgado, pangkalahatang puno ng revolusyonaryo sa Kabisayaan at Mindanao sa panahon ng himagsikan at panahon ng digmaang Pilipino at Amerikano. Ang pag-aalay ay isasagawa ng ating mahal na Pangulo kasama sina iginagalang Dr. Maria Serena I. Jocno at General Gregorio Pio P. Katapang Jr., saksi ang mga pinagpipitaganang panauhin kabilang ang apo ni General Delgado na si Ginoong Martin Lucio Delgado. Mahal na Pangulo, handa na po sa pag-alay ng bulaklak. Tap kanan, tap. Kad.
pinuno, tanghal. Ha. Tanghal. Ha. Pinuno, tanghal. Ha. Pinuno, baba. Ha. Anda lang. Alis. Baba. Ha. Mahal na Pangulo. Tapos na po sa pag-alay ng Bulaklak. Baba. Alis. Diyan po nagtatapos ang seremonya sa pag-aalay ng bulaklak. Sa ilang saglit ay atin pong masasaksihan ang maikling palatuntunan kaugnay sa pagdiriwang sa ika-117 taong anibersaryo ng pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas. Inanyayahan natin ang ating mahal na Pangulo dito sa entablado. Gayon din sina iginagalang Franklin Drilon, iginagalang Feliciano Belmonte, iginagalang Arthur Defensor Sr., iginagalang Dennis Superficial, iginagalang Mar A. Rojas, iginagalang Dr. Maria Serena I. Jokno, iginagalang Arcadio H. Goriseta, at iginagalang Ludovico D. Badoy. Sa pagsisimula po ng ating palatuntunan, narito po ang ating panalangin ekumenikal na pangungunahan ni na Most Reverend Angel N. Lagdameo, Doctor of Divinity, kinatawan ng mga kapatid nating Katoliko, Jaire John Francia, kinatawan ng mga kapatid nating Baptist, Ustad Ahmad A. Vicente, kinatawan ng ating mga kapatid na Muslim, at Very Reverend Marcos Sulayaw, kinatawan ng mga kapatid natin sa Iglesia Filipina Independiente.
Ama, taos-puso po naming pinupuri at sinasamba ang iyong dakilang ngalan. Dahil ikaw ang kinikilalang manlilikha ng sanlibutan. Hinihiling po namin ang iyong pagpapala sa aming bayan. Lubos po ninyong igawad sa amin ang tunay na kalayaan, katarungan at pagkakapatiran. Ilayo at iligtas ninyo kami sa anumang kapahamakan, pagsasamantala, takot at alinlangan. Patnubayan mo po kami ayon sa mga aral na iyong pinahayag at sinabuhay. Gabayan mo ninyo ang mga pinuno ng aming bayan upang ang tungkuling niatas sa kanila ay lubos na magampanan. Naway lumalim pa ang kamalayan ng maraming Pilipino sa mga pamana ng ating lahi at mga ninuno. Maunawaan di lamang ang aming kasarinlan, gayon din ang karapatan at tungkulin bilang mabubuting mamamayan. Mangyari po ng dakilang bayang ito at ng lahat ng Pilipino ay mamuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. Marami pong salamat. Mangyari magsiupo na ang ating mga pinagpipitaganang panauhin. Sa pagdiriwang ng ika-117 taong anibersaryo ng pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas, pakinggan po natin ang bating pambungad mula sa Gobernador ng Iloilo, ang iginagalang Arthur D. Defensor Sr. His Excellency President Benigno Aquino III, Senate President Franklin Drilon, House Speaker Del Monte, Secretary Mar Rojas, Chairman Jokno, Congressman Goriseta, Director Badoy, Mayor Superficial, distinguished members of the Senate, distinguished members of the House of Representatives, members of the Judiciary, Your Excellencies of the Diplomatic Corps, fellow workers in the government, friends, ladies and gentlemen. I started participating in the celebration of Independence Day when I was a Boy Scout. That was many, many years back. It never crossed my mind that the President of the Republic of the Philippines would celebrate Independence Day in Iloilo. And so, ladies and gentlemen, it is the greatest thing that ever happened to Iloilo insofar as Independence Day is concerned. But I had a very clear idea that it would happen. When we transferred the remains of General Martin Delgado from the municipal cemetery to this south site under his monument, I requested Chairman Jokno, Chairperson Mari, if it's possible for the National Historical Commission to restore the Catholic Church of Santa Barbara, because it is a very historic church. He said yes. That was in 2011. She said yes.
She said yes because she said the President will celebrate Independence Day in Iloilo on 2015. I was not sure whether it would happen, but here we are now as clear proof that it was the decision of the President to celebrate Independence Day for the first time, and it may never happen again, for the first time in the province of Iloilo. Mr. President, your decision to celebrate Independence Day in Iloilo is an indubitable indication that you care for the struggle, for the heroism, for the courage, for the patriotism of the Filipino in our fight for independence, in our fight for freedom, in our fight for democracy. But, Mr. President, while we are greatly honored by the fact that you chose Iloilo, let me ask this question, and I believe you will agree with me, that the success of the life of a nation does not begin and end with independence. There is much more to it. And our people expect a better life after independence. They expect to be liberated from freedom of want, freedom of poverty, and all the freedoms that we treasure as human beings. Mr. President, we are happy that you have done and continue to do everything to upgrade the life of the people of the Republic of the Philippines, if only to prove to us that independence has real meaning and significance insofar as upgrading the lives of our people is concerned. And so, Mr. President, and you, ladies and gentlemen, welcome to the province of Iloilo. This great day will forever be treasured in the deep recesses of the hearts of the grateful Ilonggo. Maraming gid nga salamat, Mr. President, at mayong aga sa inyo. Marami pong salamat sa iginagalang na gobernador ng Iloilo. Atin naman pong pakinggan ang pansigliwang na pananalita mula sa Pangulo ng Senado ng Pilipinas, ang iginagalang Franklin M. Drilon. Your Excellency, President Benigno S. Aquino III, His Excellency Giuseppe Pinto, and Excellencies of the Diplomatic Corps, Speaker Feliciano Belmonte Jr. and the members of the House of Representatives, my colleagues in the Senate, Senator Ligarda, Senator Angara, Senator Villar, members of the Cabinet, Justices of the Supreme Court, Governor Arthur Defensor Sr., fellow workers in government, a very pleasant good morning to all of you. With immense pride and joy, I welcome you all to Iloilo. It is truly a great honor to be able to host the celebration of the 117th anniversary of the proclamation of the Philippine independence. We, Ilonggos, are grateful to the President for marking this important milestone in our nation's life here in Iloilo. It was here in Santa Barbara on November 17, 1898, where the Philippine flag was first raised in the Visayas and the first time outside Luzon. On that day, the Provisional Revolutionary Government of the Visayas, led by General Martin T. Delgado,
was organized and inaugurated. The raising of the Philippine flag in Iloilo symbolized the unity of the Visayan revolutionaries with their compatriots in Luzon. General Martin Delgado, locally known as Tan Martin, and the Ilonggo revolutionaries stood in solidarity with General Emilio Aguinaldo and the revolutionaries of Cavite who raised the Philippine flag months before that. Ngayong araw na ito, ating ginugunita ang kabayanihan, ang katapangan, at ang pagsasakripisyo ng ating mga ninuno na maipaglaban nakipaglaban para sa ating kalayaan. Ang araw na ito ay ating inaalay para sa mga bayani na nagbuwis ng kanilang buhay para sa ating bansa. We renew our commitment to honor their extraordinary legacy and uphold the ideals and values they stood for. Throughout our nation's history, Filipinos showed that they were ready and willing to offer their lives for this country to remain free and democratic. Here in Iloilo, Mr. President, more than 1 century after the Philippines became the first republic in Asia, the Ilonggos were waging another battle, this time a battle against economic insignificance. Ilonggos were yearning for liberation, this time liberation from socio-cultural deterioration. Iloilo was once a jewel of a place. With the passing of time, it slowly lost its economic luster. Iloilo was on the road to obscurity and mediocrity. However, Ilonggos are made of much tougher stuff. We held on to our dream of transforming this province into a model of political unity, of good governance, and economic development. Kayo po, Ginoong Pangulo, ang nagbigay ng pag-asa sa amin na muling maibalik ang Iloilo bilang Queen City of the South. With Your Excellency's full and complete support, with Your Excellency's full and complete support, a strong political will, and a united political leadership, we embark on a journey towards the realization of every Ilonggos dream of transforming Iloilo into a model community. Iloilo, Mr. President, has made giant leaps and strides. Iloilo is on the move. In Iloilo, we make no promises. We just do it. Mr. President, when you assumed the presidency, Iloilo River was dying. We revived it. The River Esplanade is now a prime tourist destination. The Iloilo River Plains, where 1,000 families living along the river banks have been resettled, is a model resettlement site. We have constructed a AA abattoir to replace a 60-year-old slaughterhouse which polluted the river. A passenger ferry terminal replaced a ship repair facility squatting on and polluting our river. Using a 1916 cadastral survey, we restored the original boundaries of the river. We removed derelicts, fish pens, and illegal structures like restaurants and even a dialysis center. Iloilo River has become the symbol and the pride of Iloilo. We built the Iloilo International Airport. The Iloilo seaport, once described as the armpit of the Visayas, is now being expanded due to port congestion. Mr. President, 25% of the economy in Western Visayas
is agriculture. Yet, agricultural output in the region has shrunk by an alarming 3% in 2013. We therefore worked on the construction of the Halao River Multipurpose Project, authorized under Republic Act 2651 in 1960 when you were born. The project was only fully funded during your administration with a $208 million official development assistance from South Korea. Once completed, the project will irrigate 32,000 hectares of rice land in our province, benefit 783,000 farmers, increase our rice production to over 300,000 tons, produce 6.6 megawatts of electricity, and provide up to 86,000 cubic meters per day of good quality potable water. We are now completing a world-class convention center to position our province as a prime convention destination. It will be the venue of the upcoming APEC meeting in October, and I hope to see many members of the Diplomatic Corps come back in October and join us in this historic meeting. Mr. President, we improved our road network. We widened the existing Senator Benigno Aquino Avenue to make it a 10-lane road, complete with a red-tiled brick bicycle lane. We constructed a 14-kilometer, 4-lane President Corazon Aquino Avenue around the city and opened new areas for land development. In Iloilo, Mr. President, in Iloilo, we have our own version of the NLEX and the SLEX. But unlike these two expressways, ours is free of charge. These projects were initially thought of by pessimists and cynics as impossible. Ang inaakala po ng iba noon ay imposible, ay naging posible dahil sa tulong at suporta ng ating Pangulo. The government's investment in infrastructure encouraged the private sector investment in Iloilo. MegaWorld's 38 billion peso Iloilo Business Park, Ayala's 15 billion Atria Business Park, as well as development projects of the SM Group, Gaisano, Robinson, Double Dragon, Global Power, Uishi, FINMA. This is proof of private sector's confidence in our province, Mr. President. With the encouragement of the Iloilo Economic Development Foundation, these private sector investments will propel Iloilo's economy to greater heights. Ginoong Pangulo, ang pag-unlad po ng Iloilo ay patunay na ang daang matuwid ay nagbunga ng mabuti para sa ating bansa at nararapat lamang na ipagpatuloy sa susunod na administrasyon. It is an excellent model of good governance. I am proud to say, Mr. President, that every peso spent in Iloilo by the government is properly accounted for. The seeds of good governance were planted by Your Excellency's administration more than 4 years ago. In Iloilo, we have seen how these seeds have grown into trees of development and of hope, not only for the Ilonggos but for the rest of the country as well. Ako po ay naniniwala na kung nabago at napaunlad namin ang Iloilo, magagawa po natin ito sa buong bansa hanggat may pagkakaisa, political will, at strong
commitment to good governance. In Iloilo, Mr. President, we have proven that if we are united and put our collective interest before individual interest, we can create change. In Iloilo, we nurture big dreams, and we are working hard to realize these dreams. I know that in each and every Filipino, there is a longing to make a difference. There is an innate capacity to rise to the challenges of the times, and there is a profound love for country. Yes, under your leadership, Mr. President, we have made great strides as a people. We have only to work as one, for no one but us, Filipinos, can build a strong and prosperous nation. 117 years ago, our country gained its independence. Our gratitude to our forefathers, our heroes, who gave their lives to make this possible, has no bounds. However, the best way to honor their legacy is to unite and bring our beloved country to its development goals on the wings of good governance. As it was then, and as it is now, the Ilonggos stand in solidarity with Your Excellency and the Filipino nation in pursuit of development and in the promotion and protection of our economic values. For it is only by being united can we move a revolution forward. And by being united with a single mind and heart, we can move this nation to greatness. Maraming pong salamat muli, Ginoong Pangulo. God bless the Philippines. Marami pong salamat sa iginagalang na Pangulo ng Senado ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, ang ating panauhing pandangal ay ipakikilala ng tagapangulo ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas at lupon ng mga pambansang pagdiriwang. Narito po ang iginagalang Dr. Maria Serena I. Diokno. Excellencies of the Diplomatic Corps, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Kagalang-galang Benigno S. Aquino III. Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Senate President Franklin Drilon, members of the Senate President, namely Senator Loren Legarda, Senator Cynthia Villar, Senator Sani Angara, Speaker Feliciano Belmonte Jr., and the members of the House of Representatives present. His Excellency Giuseppe Pinto, Dean of the Diplomatic Corps, and the Excellencies of the Diplomatic Corps, who, by the way, you may remove your jackets and be a little bit more comfortable. I assure you, nobody will feel slighted by it. Secretary Maroas, members of the Cabinet present, Supreme Court Justice Francis Ardilesa, Governor Art Defensor, Congressman Cadjo Goriseta, Santa Barbara Mayor Dennis Superficial, and other local government officials. The NHCP Chairperson, Maria Serena Diokno, the NHCP Executive Director, Ludovico Badoy, Most Reverend Angel Lagdameo, Archbishop, Diocese of Haro and Iloilo. Reverend Jere John Francia, Senior Minister and Administrator, Baptist Center Church, Ustads Ahmad Vicente, Imam Pavia, Islamic Official. Very Reverend Marcos Sulayao, Vicar General, Iglesia Filipina Independiente, AFP Chief of Staff General Gregorio Catapang, Major Service Commanders, the PNP Police Deputy Director General Leonardo Espina, the Philippine Coast Guard Commandant Admiral Rodolfo Isorena, men and women of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police, fellow workers of government, honorable guests, mga pinalangga kong kasimanwa, mayong aga sa tanan. Sa ating pong kasaysayan, madalas na ipinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan sa Maynila. Marami po kasing mga pangyayari na may kaugnayan sa pagkakamit natin ng kalayaan na naganap sa Maynila at sa mga karating nitong lugar. Bilang Pangulo, tayo naman po ay umiikot sa bansa dahil alam nating ang kalayaang tinatamasa natin ngayon ay bunga ng pagkilos at paglaban ng napakaraming Pilipino nasa man silang bahagi ng Pilipinas. Noong nga pong 2011, nagpunta tayo sa Kawit, Cavite
Sa 2012, simbahan ng Barsawin sa Malolos, Bulacan. Noong 2013, sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. At itong nakaraang taon, nagtungo tayo sa Naga, Camarines Sur. Ngayon po, nagtitipon tayo dito sa Santa Barbara, Iloilo bilang pagkilala sa ambag ng Kabisayaan sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Sa susunod pong taon, balak naman natin tumungo sa isang lalawigan sa Mindanao upang doon tumingala sa watawat at magbalik tanaw sa kabayanihan ng ating pong mga ninuno. Tandaan na natin, bilang arkipelago, hiwa-hiwalay ang isla ng Pilipinas. Noong nga po, limitado ang transportasyon kaya't pahirapan ang pagbiyahe kahit sa mga karatig bayan. Wala ring teknolohiyang nagpapabilis ng komunikasyon. Isa po ito sa sinasabing dahilan kung bakit hindi nagsabay-sabay ang maraming pag-aaklas sa unang yugto ng ating revolusyon. Gayunpaman, noong 1898, sa kabila ng mga limitasyong ito, nagkaisa ang mga Pilipino at sabay-sabay ang naging pag-aklas sa Pilipinas at patunay po ito. Noon pa man, klaro na sa mga Pilipinong kilalanin kung ano ang tama at mali. At ang tugon nila dito ay ang manindigan sa panig ng katwiran. Sa loob nga po ng mahigit 300 taong pananakop ng mga Kastila, umiral ang sistemang nagdulot ng matinding pagdurusa sa ating mga kababayan. Nariyan halimbawa, ang sapilitang paggawa o polo y serbisyo, ang pagbabawal sa mga paring Pilipino na mamuno sa sariling parokya, ang pagmamalupit ng mga gwardiya sibil, ang walang pakundangang pag-aresto at pagpapahirap sa mga bilanggo. Gayon din ang laganap na diskriminasyon laban sa mga Pilipino. Ang mga usapin pong tulad nito ay pinaglamang reformahin ng mga propagandistang tulad ni Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar at ng kapwa ninyong Ilonggo na si Graciano Lopez Haina. Ngunit hindi pa rin sila pinakinggan ng pamahalaan. Ang naging tanong marahil ng ating mga ninuno, kalabisan bang mangarap at humiling ng katarungan at buhay na may dignidad? Kung hindi sila lalaban, ilang henerasyon pang magpapatuloy ang pagdurusa? Sino pa nga ba ang maaaring asahan ng Pilipino kundi kapwa niya Pilipino? Bunsod dito, sumiklab ang huling yugto ng ating revolusyon. Noong 1896, nanguna si Andres Bonifacio sa Maynila, Emilio Aguinaldo sa Cavite, sa Kabisayan naman sina General Francisco del Castillo ng Aklan, Esteban Contreras ng Capiz, Leon Kilat ng Cebu at Martin Delgado Teresa Magbanwa ng Iloilo ang namuno sa laban noong 1897 at 1898. Ang totoo nga po, dito mismo sa Santa Barbara, unang itinaas ang bandila ng Pilipinas sa labas ng Luzon noong 17 ng Nobyembre taong 1898. Nakaborda sa bandilang iyon ang tatlong bituin, Sagisag ng Luzon, Mindanao at ang inyong isla ng Panay bilang kinatawan ng buong Kabisayaan. Nang itatag naman ng unang republika, kusang nakiisa ang mga kinatawan ng Bisaya dito. Marahil ito na po ang kanilang pagkilala sa prinsipyong inilatag ni Apolinario Mabini sa pagtataguyod ng ating republika. At ating pong inaalala. Sabi po niya, kailangan nating humarap sa mga dayuhan bilang nagkakaisang bansa dahil ito ang pinakamatibay na kalasag laban sa pang-aabuso ng makapangyarihan. 117 taon na ang nakalipas mula na indineklara kalayaan. Kalag na po tayo ngayon sa tanikala ng mga dayuhang mananakop. Sa kabila nito, nariyan naman ang panibagong hamon na labanan ng katiwalayan at kahirapan sa bansa. Malinaw po, sa pagbibigkis na nananaig ang ating mga bayani sa pagkamit ng kalayaan. Kaya't sa pagbibigkis din, malalampasan ang suliraning ating hinaharap sa kasalukuyan. Sinimulan natin bagtasin ang daang matuwid upang maibalik ang pamalang tunay na nagsisilbi at kumakatawan sa adikanin ng sambayanan. Ang panatay natin, walang may iwan sa kaunlaran, nasa Luzon man, Visayas o Mindanao. Bawat Pilipino makikinabang sa tinatamasan nating pagunlad. Hindi pwedeng aangat lang ang nasa itaas habang ang ibaba napapag-iwanan. Paano natin tinutupad ito? Simple lang po. Pinapalawak natin ang oportunidad at binibigyan lakas ang nakakarami nating kababayan upang sagarin ang pakinabang na dulot nito. Halimbawa po ang Pantawid Pamilya Pilipino Program. May cash grant ay pinagkakalob sa ating kababayan kapalit ng mga kondisyong sisiguro na ang kanilang paghihirap ay hindi na mamanahin ng susunod na henerasyon. Kabilang sa mga kondisyong ito ang pagsigurong pumapasok sa eskwela ang kanilang mga anak. Sa buong bansa, mayroon ng mahigit 4.4 milyong kabahayan ang benepisyaryo ng Pantawid Pamilya.
904,725 niyan ang nasa Visayas at 94,190 naman ang nandito sa Iloilo. Sa pa pong halimbawa, alam naman nating napakalaking tulong sa magsasaka ang maayos na sistema ng irigasyon. Dito po sa inyo, ginagawa na ang Halaor River Multipurpose Project. Malaking proyekto ito na unang naisip nung taon na ako po'y pinanganak. Napakatagal nitong napako sa pangako, pero tayo na rin sa daang matuwid ang nagpapatupad. Tuloy, di natin maiwasang isipin. Kung dati inasikaso na ito, ilang libo na kaya magsasaka ang dapat sana'y umasenso na. Nabalitaan na rin siguro ninyo ang inisyatibang sinulong natin sa mga karatig bayan ninyong Negros Oriental at Negros Occidental. Kamakailan lang, pinirmahan natin ang executive order na lumika ng Negros Island Region, kung saan pinag-isa na ang mga nabanggit na probinsya. Sipin po ninyo, yung pong dalawang probinsyang nasa isang isla, nasa magkabilang rehiyon. Kumbaga, iisang isla, iisa ang mga problema, iisa ang lumalapag na oportunidad. Hahatiin pa. Sa pagkakaroon ng Negros Island Region, mas magiging tutok ang gobyerno sa alokasyon ng pondo sa isang rehiyon. Mas direkta at mas mabilis na rin silang makikinabang sa mga proyektong ito. Hindi na kailangan tumawid ng dagat ng mga taga-Negros para makamta ng mga serbisyong inilalaan para sa kanila. Ang maganda pa rito, pati ang mga katabing rehiyon nito na matagal nang kahati ng mga probinsyang malayo-layo sa kanila. Bibilis na rin ang benepisyo makukuha galing sa gobyerno dahil mas magiging tutok na sa mga mamayan nila ang mga serbisyo. Nagkasundo nga po ang lahat ng stakeholders na makabubuti ang inisyatiba ito sa mas nakakarami. Dinig natin ang boses ng ating mga boss, mga kababayan sa nasabing mga probinsya na inihayag ng kanilang mga pinuno mula sa hepe ng mga barangay pataas sa kanilang mga gobernador at mga kinatawan. At na kanilang mga kapulungang pangkomerso. Kaya nang inilapit sa akin ni Secretary Marojas sa mungkahin nilang ito at naisagawa ang mga nararapat na konsultasyon, agad na natin pong itong pinirmahan. Alam naman po ninyo, itong tunay na anak ng Panay Island na si Secretary Mar ang nanguna sa pagsusulong ito. Gaya po na nabanggit ko na, alam natin kapag inatas natin pamunuan ng isang Marojas sa isang proyekto programa, asahan mong magtatagumpay po ito. Tiwala po ako, basta't nananatili tayong tumatak sa daang matuwid, may papagpatuloy natin ang pagbabagong ating tinatamasa sa kasalukuyan. Sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya at sa panahon ng social media, mahigit na tayong kakayahan at mas malalim na responsibilidad na makiisa sa paghahanap ng solusyon sa ating mga problema. Sa halip na maging pabigat sa ating kapwa, naway gawin natin ang lahat, iambag natin ang ating maiambag sa abot ng ating makakaya upang sama-sama nating maiangat ang ating pong minamahal na bansa. Nang bumisita po tayo sa bansang Hapon nitong Hunyo, marami ang nagpahayag ng kanilang paghanga sa mga reformang naisakatuparan natin sa nakalipas na 5 taon. Ngunit paulit-ulit po ang tanong po nila. At ang tanong po ay, paano naman kami makakasiguro na magpapatuloy ito? At ang tugon ko, taong bayan ang bahala. Taong bayan ang magpapatuloy ng pagbabagang sila mismo ang gumawa. Alam nila kung ano ang tama at kung ano ang mali. Tiwala akong pipiliin nilang muli ang nararapat na pinuno, lalo pat nakikita nila ang resulta ng mabuting pamamahala. Pinatunayan na po natin ito noong EDSA. At muli natin naisakatuparan noong 2010, kung kailan nagkaisang taong bayan wakasan ang baluktot na kalakaran. Ngayon patapos na ang ating termino, naalala ko po ang tanong na marami noong martial law sa mga nangangabang labanan ang diktadurya. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ikaw, sino pa? Buong-buong kumpiyansa ko, may pagpapatuloy ng ating mga boss ang maganda nating nasimulan. Alam nating bigyan mulang ng tamang pagkakataon ng Pilipino, ipapakita niya ang kagalingan sa lahat ng larangan. Ang panawagan na lang sa atin ngayon, manatiling nagbibigkis para itaguyod ang kapakanan ng kapwa, lalo na ng mas nangangailangan. Naway gawin nating gabay ang nakaraan, isabuhay ang mga aral na ating natutuhan sa kasalukuyan upang marating natin ang inaasam nating patutunguhan. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyo lahat. Marami pong salamat sa ating mahal na Pangulong Benigno S. Aquino III para sa inyong mensahe.
Mga kababayan, muli po nating bigyan ng masigabong palakpakan ng mahal na kaibigan, ang Pangulong naging Benigno mensahe S. ni Aquino Pangulong III. Benigno S. Aquino III para sa 117th Independence Day celebration dito sa Santa Barbara, Iloilo. Sa mensahe po ni Pangulong Aquino, kanyang ipinaliwanag na ang pagdaraos ng Independence Day celebration sa iba't ibang panig ng mundo ay bahagi o ng Pilipinas, katulad po dito sa Santa Barbara, Iloilo, ay bahagi po ng kanyang pagkilala sa mga naging kontribusyon ng mga bayani mula sa Luzon, Visayas at Mindanao sa kalayaang tinatamasa po natin ngayon. Katunayan nga po sa susunod na taon daw ay sa Mindanao naman idaraos itong President-led Independence Day celebration. Nagbabago man daw po ang mga hamon na kinakaharap ng ating bayan mula noong panahon ng Kastila magpahanggang sa ngayon. Tiniyak o tiwala po si Pangulong Aquino na malalampasan po natin ito basta't hindi lamang natin malilimutan ang mga aral ng nakaraan. At katulad po ng aral ng nakaraan na ang pinakamalakas na sandata raw po ng mga Pilipino ay ang pagkakaisa. Siniguro rin po ni Pangulong Aquino na walang maiiwan sa daang matuwid na layong palayain ng mga Pilipino sa mga tanikala ng kahirapan at kamangmangan. Professor Shao, meron ko po bang reaksyon dito sa naging pahayag ni Pangulong Aquino? Nako, pinapaalala niya sa atin na yung talagang tunay na sense ng kalayaan ay yung kaginhawaan na dapat na maipakita doon sa mga proyekto na ibinibigay ng pamahalaan na ipinapatupad ng pamahalaan para sa sambayanan. Ito dapat yung makita natin. Vivian, alam mo, nakita natin kanina na pumasok itong si Pangulong Noynoy Aquino upang inspeksyonin itong bagong bihis na simbahan ng Santa Barbara, kung saan makasaysayan na ginawa yung misa nung umaga na yun na November 18, 98 kung doon sa unang pagtatanghal ng watawat dito sa Visayas. Alam mo, Professor Shao, hindi lamang yung Santa Barbara Church and Convent ang ininspeksyon ni Pangulong Aquino. Kahapon ay nag-inspeksyon din siya ng iba't ibang infrastructure projects dito po sa Iloilo na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos. Kabilang po dyan yung mga roads at bridges. Panoorin po natin ito. Din ang pagsuporta ng gobyerno sa mga kababayan nating Ilonggo. Sa kasalukuyan, iba't ibang infrastructure projects ang isinasagawa sa lalawigan ng Iloilo. Karamihan sa mga ito ay road widening projects, pag-install ng bike lanes, pag-improve ng drainage lines, at pagpapalawig ng airport service roads na magdudulot ng dagdag ginhawa sa mga residente at motorista. Sa pagbisita ni Pangulong Benigno S. Aquino III sa lalawigan, pinangunahan niya ang pagpapasinaya at inspeksyon ng ilang infrastructure projects na ito. Una sa listahan ang unveiling of street markers ng intersection ng President Corazon C. Aquino Avenue at Senator Benigno S. Aquino Jr. Avenue. Ang President Corazon C. Aquino Avenue ay may kabuuang haba na 14.8 kilometers na may newly completed 4-lane road with bike lanes kasama ang 5 tulay. Samantala, ang Senator Benigno S. Aquino Jr. Avenue naman ay may kabuuang haba na 15.6 kilometers na babagtas sa Barangay Sambag, Haro, Iloilo City, Barangay Ungka, Pavia, Iloilo City at Santa Barbara. Noon, nung 3 jeep lang ng kayo ay nagbabiyahe pa syudad, pa city. Ngayon ang dami na, iba na talaga, maganda na ngayon. Maganda na ang daan Tapos parang punta ka doon, punta ka dito, ang dami na masakyan mo, ganoon lang. Pinasinayaan din ng Pangulo ang Dungon Bridge 4 na may kabuuang haba na 51 linear meters. Ang proyektong ito ay magpapalawak ng 4 hanggang 8 lanes sa tulay. Naglaan din ang proyekto ng 4-meter wide bicycle lane bridge at 2-lane service bridge, complete with sidewalks and steel-type railings. Before 1 lane lang ito, maliit itong kalsada. Yung 2 lanes lang. Now, 8 lanes na. Malaki yung improvement. Yung nag-encourage na ng maraming investor dito. At not only in Mandaluyong District at buong Iloilo City. Samantala, nagkaroon naman ng windshield inspection si Pangulong Aquino sa Samuel Loney Bridge. Ito ay may habang 125 linear meters at may kabuuang budget na 158.52 million pesos. Tinatayang 80% ng konstruksyon nito ay tapos na.
Ang mga nabanggit na infrastructure projects ay ilan lamang sa mga halimbawa ng tagumpay na sama-sama nating sinimulan at ngayon ay abot kamay na ng buong bayan. Napakarami po talagang reforma ang isinasagawa ng Aquino administration at tiniyak po ni Pangulong Aquino na walang maiiwan dito sa mga reformang kanyang ipinapatupad, mapa taga Luzon ka man, taga Visayas o taga Mindanao. Professor Shao, mensahe po ninyo sa ating mga kabataan ngayong pagdiriwang po natin ng Araw ng Kalayaan. Una sa lahat, kukunin ko ang pagkakataon na ito na anyayahan ang lahat na dumalo sa Philippine Historical Association International Conference on Historical Education in Asia sa Agosto. Ang detalye po niya nasa pha1955.blogspot.com. At sa huli, Vivian, salamat at binigyan niyo uli ako ng pagkakataon na makapagkwento sapagkat alam niyo yung kalayaan, kailangan malaya din tayong ikwento, ipaalala sa ating mga kabataan na dakila yung lahi natin, hindi lang yung mga sikat na bayani, kundi pati yung mga hindi kilalang ng buong bansa na katulad ni Delgado. Sana maalala po natin sila at makita natin ang kabayanihan po ay nagsisimula sa ating mga puso at sa ating mga ginagawa. Maraming salamat sa pagbabahagi po ninyo sa amin ng inyong oras at mga kaalaman. Mga kaibigan, natunghayan po ninyo ang aming live coverage ng 117th Independence Day celebration dito sa Santa Barbara, Iloilo. At tayo po ay nagpapasalamat sa People's Television Channel 4, IBC Channel 13, Radyo ng Bayan, Radio Television Malacanang o RTVM at nagpapasalamat din po tayo sa ating sponsors ang Philippine Airlines at ang PLDT. Dito na po nagtatapos ang ating live coverage. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. Mabuhay po ang Pilipinas!